nagkakamali si Medial Dia noong humiling siya ng kanyang mga kahilingan doon sa first appearance sa ICC Court ni Digong. At hindi pa pala ito ang oras para magpakita o humiling. At ito pala ay pre-trial lamang, hindi pa ito umpisa ng trial. Kaya walang gagawin, sabi ng judge ay walang gagawin, kundi makinig lamang kasi babasahan lamang si Digong ng kanyang mga kasalanan. Well, narito ang napakagandang translation ng ating kaibigang Pinoy Mystery Channel para sa kaganapan na iyon. Narito ang video atin panoorin courtesy ng PMC. Sa initial hearing ng International Criminal Court, may tatlong bagay na pag-uusapan sa unang pagdinig at upang ipahayagang dalawang kahilingan ni Councilor Medial Dia. Matapos magpakilala sa harap ng korte ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte via video link, nagsalita ang overseer ng initial hearing, si Madam President, at sinabi, "Salamat Ginoong Duterte para sa unang punto. Mas makatutulong na linawin kung ano itong first appearance hearing at ano ba ang limitasyon nito. Ang hearing ngayong araw ay hindi ang simula ng paglilitis. Hindi rin ito ang hearing ng confirmation of charges. Sa hearing ngayon walang kukolektahin at wala ring ipakikitang mga ebidensya." Ito klarong-klaro na sinabi ni Presidente pala ito ng ICC, President Motok, na walang gagawin, walang kukuliktahin sa araw na ito. Ito'y araw lamang ng pre-trial at wala munang ipipresenta ng mga ebidensya. Makikinig lamang para sa basahin na tatlong agenda. Kaya medyo kinangunahan ni Medial Dia ang ICC. Hindi kasi nakikinig eh. Dapat kasi talaga ang lawyer na nariyan ni Digong ay magaling sa English at nakaunawa. Kasi dalawang beses pala na sinabi ni Motok na wala tayong gagawin, walang ipresenta, sa araw na ito ay pre-trial lamang. Kaya atat na atat si Medial Dia nag-ano kagad siya ng introduction, di ba? Mayroon kagad siyang ginawa na itong patutsada sa ICC na kinidnap daw. Kaya maling-mali talaga si Medial Dia. Kaya inulit na naman ng Presidenteng Motok ng ICC at sinabi na wala tayong gagawin. Ang gagawin natin ngayon, magpakilala, i-confirm ang identity ni Digong at wala tayong gagawin. Walang ipresenta. Gagawin eh. Ebidensya, Kaya walang pre-trial pa ipresentang pala ito. ebidensya. Hindi pa ito yung umpisa ng trial. Ang umpisa ng trial ay sa September 23 pa. September Tagal pa. 23 ang layo pa. Tagal pa. Di ba makapasyal-pasyal pa dyan si Digong, saka si BP Sara, saka si Medial Dia. Kaya ito, atin na pakinggan ng mabuti ang translation ni PMC kasi tinagalog niya eh. Napakaganda, kaya nang napadaan ako sa video na ito, sabi ko i-share ko ito para maintindihan ng lahat ng DDS at mga loyalista kung ano yung nangyari sa unang araw ng sabihin natin pagdinig sa ICC courtroom. Balik tayo kay PMC. Hindi natin babanggitin kung guilty o inosente si Ginoong Duterte na batay sa Article 61 ng Rome Statute, ang kasunduan na naging pundasyon ng ating korte, at batay sa Batas 1211 ng Rules of Procedure and Evidence. Ang pinakalayunin ng ating initial appearance hearing ngayon ay para sagutin ang tatlong katanungan. Una, masiguro ng Kamara na nasabihan ang taong tinutukoy sa arrest warrant ng krimen na inaakusa. Pangalawa, kailangan masiguro ng Kamara na nasabihan ng taong ito ng kanyang mga karapatan na kinikilala ng Rome Statute. Pangatlo, kailangan magtakda ang Kamara ng petsa kung kailan ito balak magdaos ng hearing para sa kumpirmasyon ng mga paratang. Pero bago masiguro ang tatlong punto ng hearing, binanggit ng overseer ang isinulong na motion o request ni Councilor Medial Dia. Nagpatuloy ito at sinabi, "Naitala ng Kamara na nagsulong ang iyong councilor ng dalawang formal na kahilingan. Yung isa ay may kinalaman sa hearing ngayon. Para sa iyong kaalaman, ang dalawang kahilingan na ito ay parehong hindi tinanggap ng Kamara.
Dahil sa uri ng ating hearing ngayong araw, Wala pa namang. hindi na nararapat ang karagdagang pag-uusap hinggil sa mga bagay na iyon sa hearing na ito. Dahil, katulad ng sinabi ko noong una, na ang layunin ng pagdinig ngayon ay para ipakilala ang mga partido, linawin ang mga paratang, at mag-set ng petsa para sa hearing ng confirmation of charges sa hinaharap. Ayan, so tatlo lang pala ang dapat gawin sa araw na ito. Itong first appearance. Kaya pala first appearance lang ang tawag. Pakilala Hindi lang pa si first Digong eh. hearing ang term na Wala dapat pang ibigay mga dyan. ebidensyang So, ang unang ipipresenta. ano lang pala dyan, Mhm. ang unang punto sa appearance na yan ay ipakilala ang Mhm. suspect. Suspect lang. Pangalawa ay linawin ng issue, kaya binasahan siya ng isang judge. At Kung may iset ang petsa ng umpisa talaga ng trial. At ito ang klaruhin natin mga kababayan, ang talagang first trial pala, itong confirmation na ng kanyang kaso, ay petsa September 23 pa, ang layo-layo. So ano ba tayo ngayon? Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. 6 na buwan pa. tagal. Ang tagal-tagal. Grabe. Bakit ganon? Ang tagal-tagal, no? Kaya may time pa. Kaya pala, Hindi, pinatagal yan ng titignan pa kasi ICC. yung mga ano yan eh, Ang mga talagang kaso. first trial, Mm. pinatagal yan Mga para daw ebidensya makahanda, siguro. makakuha ng mas magaling na Makakalap. attorney si Digong, pwede silang kumuha ng iba para makapaghanda ang depensa. Depensa. Kaya ano to, hindi ito Fair inaapil trial dito si talaga Digong, yan. binibigyan talaga siya ng ano, Mm. ng ample time, yung oras para makapaghanda, di ba? Fair trial Maghanda talaga pa yan. sila, pwedeng kunin nila si Panelo. Kasi magaling naman yata sa English si Panelo at magaling makinig. Itong si Miguel Dia hindi nakinig eh. Ang sabi walang gagawin, kundi ipakilala lamang ang suspect, linawin lamang ang kanyang kaso kung ano ito. Kaya binasa ng isang judge at iset lamang ang petsa. At paulit-ulit na sinabi ni President Motok ng ICC Hindi yata naintindihan. na walang dapat gagawin dito. Walang dapat itanong at makikinig lamang. Walang ipresenta, wala lahat. Si Medialty nagpresenta kaagad ng kanyang argumento na kinidnap si Digong. Kaya masakit sa tainga ng ano yan, ICC. ng mga judges dyan sa ICC. Loko. Kasi hindi nila kinidnap, malinaw naman na sumurinder talaga si Digong, walang Kaya puwersa, nga. di ba? Hindi nga pinusasan. Kumpleto yan. Kumpleto yan ng papeles. Hindi pwedeng international court yan eh. Ang tagal-tagal na ng kaso na yan. Noong 2017 pa, meron ng warrant of arrest sa ICC si Digong. Kaya merong warrant of arrest. Ito naman kasing mga DDS trolls at vlogger ay Kung ano-ano pinapakalat na talagang maling namumuna. balita. Kahit meron, sabihin wala. Mm. Kahit si First Lady ay hindi nakulong, sinabing kinulong. Grabe naman. Napaka fake news. Ayan. Okay, so balik tayo kay PMC para sa malinaw na pag-translate ng usapan doon sa loob ng courtroom. Balik tayo kay Pinoy Mystery Channel. Nagsalita ang court officer at binasa ang kasulatan. Salamat, Madam President, Your Honors. Noong ikapito ng Marso taong 2025, nagpasya ang unang pre-trial chamber na may makatuwirang basihan ng paniniwala na si Ginoong Duterte ay responsable sa krimen na ayon sa Artikulo 253A ng Rome Statute ay di umano hindi direkta nakasangkot ng mga salarin sa pagpatay base sa crimes against humanity. Ayon sa Artikulo 71A ng batas, A. Ang pagpatay sa 19 na katao pataas, mga di umano drug pushers o magnanakaw na pinaslang ng mga miyembro ng Davao Death Squad sa iba't ibang lokasyon sa loob at paligid ng Davao City sa Pilipinas mula 2011 hanggang 2016. Patay. B. Pagpatay sa 24 na katao pataas, di umano mga kriminal katulad ng drug pushers o magnanakaw o drug users kung hindi pinaslang mismo ay pinaslang sa ilalim ng pangangasiwa ng Philippine Law Enforcement. Minsay katulong ang ibang tao na hindi tauhan ng kapulisan sa maraming lugar sa Pilipinas mula 2016 hanggang 2019.
Salamat, Madam Court Officer. Ito, linawin natin ito mga kababayan ha. Mga ka-DDS, mga kaluyalista, kung bakit sinasabi ng iba na walang jurisdiction ang ICC. Totoo yan, walang jurisdiction ng ICC sa pag-upo ni Digong. Noong 2017, tinanggal ni Digong. Digong ang ating membership sa ICC. Kaya magmula ng 2017 ay hindi na tayo membro. So sa 2017, hindi na tayo pwedeng imbestigahan ng ICC. Totoo yan. Pero itong kaso pala na ginawa ng ICC Nag-umpisa ay pa yan. nag-umpisa pa noong 20. mayor pa lamang si 2011 Digong, ata. 2011 to Yun. 2016. Ito, di ba binasa? Nakakaso na Pakinggan yan. nyo na lang muli, i-rewind nyo ang video. Nakakaso na yan. 2011 to 2016 pa ang kaso na ito. Hindi pinasok ng ICC ang 30,000 sa Metro Manila sa buong Pilipinas noong magtukhang si Digong ng 2016 to Kasi hindi na tayo 2022. membro ng ICC. Oo, hindi Kaya- na pinasok ang Kasi kaso na yon kasi wala nang wala na jurisdiction sa tayong- time oo, tama. ng 2017 to 2022 ang ICC. ICC. Pero sa time ng 2011 to 2016, tayo ay membro pa ng ICC. Kaya meron silang jurisdiction sa panahon na ito. Correct. Kaya hindi isinama ng ICC ang 30,000 na tukhang noong naging presidente na si Digong. Ang kaso na ito ay noong mayor pa siya. Mayor pa. Yan ang klaro ha. Klarohin natin mga kababayan. Kasi marami ang hindi nakakaintindi na wala daw jurisdiction. Wala nga. Pero noong taon pa yan na 2017 to 2022, wala nang jurisdiction dyan ng ICC. Pero sa 2011, ulitin natin, 2011 to 2016, ay mayroon pa pala dahil membro pa tayo ng ICC sa panahon na ito. Klarong-klaro na yan, mga ka-DDS. Dapat maintindihan nyo yan. Na mayroong jurisdiction ng ICC sa kaso ni Digong noong mayor pa siya, noong hindi pa naging presidente. Okay, so balik tayo sa ating kaibigang PMC. Ito natapos ang pahayag at nagsalita muli ang overseer at sinabi, Ginoong Duterte, hindi kita sasabihang tumayo dahil alam ko ang iyong kondisyon. Kaya papayagan kitang nakaupo. Karirinig mo lang sa mga parata. Alinsunod sa nakasulat sa arrest warrant na iyong natanggap. Ibig sabihin nito, ikaw ay nasabihan ng mga krimen na inaakusa sa iyo. Sa harap ng korteng ito, susumahin ko ang ilan sa mga karapatang ito na mayroong kahalagahan para sa yugto ng paglilitis. Ito ang iyong mga karapatan. Pwede ka makinabang sa tulong, walang bayad, ng isang magaling na interpreter at makinabang sa tamang translation para maging patas. May karapatan ka na mabigyan ng oras at ng lugar na kakailanganin para makapaghanda ka sa iyong depensa at makipag-usap ng malaya at pribado sa tagapayong iyong napili. Alinsunod sa nakasulat sa arrest warrant na iyong natanggap. Ibig sabihin nito, ikaw ay nasabihan ng mga krimen na inaakusa sa iyo. Sa harap ng korteng ito, susumahin ko ang ilan sa mga karapatang ito na mayroong kahalagahan para sa yugto ng paglilitis. Ito ang iyong mga karapatan. Pwede ka makinabang sa tulong, walang bayad, ng isang magaling na interpreter at makinabang sa tamang translation upang makamit ang kailangan para maging patas. May karapatan ka na mabigyan ng oras at ng lugar na kakailanganin para makapaghanda ka sa iyong depensa at makipag-usap ng malaya at pribado sa tagapayong iyong napili. May karapatan kang hindi magsalita at hindi ka pwedeng puwersahin na tumistigo laban sa iyong sarili o umamin ng iyong pagkakasala. Papayagan ka ring magsalita sa iyong depensa kahit hindi ka nag-oath. Bukod sa mga ibinigay na pagsisiwalat sa batas, kailangan ipaalam sa iyo ng piskal sa lalong madaling panahon ang mga ebidensya na hawak niya o kaya niyang ilabas na magpapakita o maaaring magpakita na ikaw ay walang sala o magpapagaan sa iyong pagkakasala o magpapahina sa kredibilidad ng mga ebidensya laban sa iyo. Sa magaganap na hearing ng confirmation of charges, pwede mong labanan ng mga paratang laban sa iyo
o tutulan ang ebidensyang ihaharap ng piskal at maglabas ng ebidensya. So balikan natin. Napakaklaro yun mga kababayan, na napakaganda ng partido. Napakaganda ng ibinigay na kondisyon ng ICC. Ngayong confirmation na trial na, yung first trial, yun ang kumpirmasyon ng kanyang kaso, ay may karapatan pala lahat si Digong. Meron siyang karapatan na sumagot, na magtanong sa kanyang Lawyer. counsel, kahit hindi mag-oath, meron siyang karapatan yan. At meron siyang karapatan na manahimik lang, hindi magsalita, at hindi siya pwedeng pilitin na sumagot. Tulad lang pala sa atin eh. Kaya walang ka-problema. Bakit nagrarally-rally na kaagad ang mga itong sa Metro Manila, meron silang rally, nasa 50 lang kamotorista eh. Balita ko yung mga food delivery ng mga parcel. Yun, klarong-klaro naman sa mga motor nila eh. Meron pang daladalang mga sa likod, mga box ang sumasama. Kaya itong aksaya ng oras lang ito ng mga DDS, kasi merong sariling batas ang ICC, international na batas yan. At kahit anong pang gagawin natin dito, ay hindi yan iepekto doon. Kaya mabuti na lang, makinig na lang tayo sa mga balita at manood sa kaganapan ito. Yan ang diyan. Kasi wala tayong magagawa eh, naroon na sa ICC. Labas na sa Pilipinas. Pero meron tayong karapatan na mag-express ang mga DDS ng kanilang feelings, kaya hinayaan sila na mag-motorcade ng mag-motorcade. Pero ang bawal lang dyan ay kapag meron na silang ginawang against the law, ang motorcade na yan o rally na yan, kapag medyo nakapirwisyo na sa trapiko, sa mamamayan, ay dyan na sila i-disperse or huhulihin. Okay, so balik tayo sa ating kaibigan, the PMC, Pinoy Mystery Channel. O tutulan ang ebidensyang ihaharap ng piskal at maglabas ng ebidensya. Nilinaw sa korte kung paano babagsak ang kaso laban sa dating Pangulong Duterte. Sinabi nito, walang paglilitis kung hindi makukumpirma ang mga paratang o kung tapos na ang mga paglilitis laban sa iyo. Posible ding gumawa ng application para sa pansamantalang pagpapalaya sa iyo habang nakabinbin ang paglilitis. At ang huli, Ginoong Duterte, may karapatan kang malaman sa lalong madaling panahon ng detalye kung anong klase at ano ang mga kasama sa mga paratang sa lengguwaheng nauunawaan mo at kayang iwika. Bagamat malinaw na binanggit ni Madam President ang tatlong layunin ng initial hearing, hindi na napigilan ni Councilor ang kanyang pagkadismaya sa nangyayari at nagpatuloy ito. Iniimbitahan ko ang representante ng registry na ngayon ay ilabas sa korte. Ipaliwanag sa mga husgado paano nila pinaniniwalaan na ang pagpasa ay hindi garapalang pang-abuso ng proseso. Ito talagang walang utak tong si Medialdi, no? Sabi nga ay walang gagawin, 3 punto lang ang gagawin sa araw na ito. Ang ipakilala ang suspect, basahan siya ng kanyang mga kaso, linawin ito, at mag-set ng petsa. At 2 beses na sinabi ni President Motok ng ICC na walang dapat ipresenta sa araw na ito at walang pag-usapan. Ngayon, anong ginawa ni Medialdi? Kini-question niya ang pag-aresto eh. Sabi nga walang gagawin eh, walang mga tanong, makinig lamang. Kaya dito pa lang ay technical na siya kung basketball pa, di ba? At sinabi pa niya na kinidnap daw. Ay nako, makarating ba yan dyan kung kinidnap yan? Hindi yan makarating dyan. Ang ICC, ang European Court, ay napaka-justified ng korte na yan. Ang batas doon sa Europe ay napakaganda. Hindi katulad sa Pilipinas na pwedeng baluktutin. Ang ating korte ay pwedeng ganito, na biglang magsalita yung depensa. At kaya niyang baluktutin ang katotohanan. Doon na hindi pwede kasi matatalino ang mga taong yan. European yan, hindi yan mga Pilipino. Kaya kung ano ang batas, ano ang ibibigay na rules inside the court, ay susundin ito para hindi mateknikal. Diba? Kaya kailangan ni Digong ng attorney na magaling sa English at ng interpreter, kasi merong minsan nagsasalita sila ng French.
Kailangan nga ng French interpreter na Pinoy at kailangan ng magaling talaga na attorney sa English, magaling magsalita, magaling mag-unawa. Hindi katulad kay Medial Dia, ang inihanda niya ay salungatin niya kaagad ang rules sa araw na yan eh. Sinasalungat niya kaagad. Kinukontra niya, nangunguna siya eh. Kaya maling-mali itong ginawa ni Medial Dia. Ay nako Medial Dia, nakakahiya ka pala. Okay, balik tayo sa video. Kita na ang madali ang pagdating ng aking kliyente, isang nakatatanda na may nakapapanghinang problemang medikal, mahina ang pandinig, mahirap makakita, dinala pa sa ospital para maobserbahan. Pero ngayong umaga ko lang siya nakita sa unang pagkakataon. Ito yung oras na sinabi ni Medial Dia na kinidnap daw sa ICC, na wala daw si Digong, naglaho daw. Paano? Bawal ngang pumasok eh, bawal makipag-usap, kaya sinabi na wala dito. Kaya nangunguna talaga si Medial Dia eh. Gumagawa siya ng issue para magagalit ang supporters ni Digong dito sa Pilipinas. Yan ang masama sa utak ng Pinoy. Dapat baguhin natin yan. Yung gumagawa tayo ng factory of lies, factory of fake news. Mabuti nga, hindi ito kinasuhan ng ICC na nagsasabi ito ng na kinidnap na naman daw. Inside the ICC compound, ICC facility, kinidnap daw si Digong. Nawawala daw 2 araw. Yun pala eh, ang ganda-ganda ng buhay ni Digong doon sa sa kwarto niya. Tapos si Medial Dia kung ano-ano ang pinagsasabi sa labas ng ICC compound, na mayroon namang mga doon. Mayroong mga international reporters na naka-record noon. Kaya sasama ang paningin ng international community sa ICC. Kasi hindi sanay ang mga European na magsasabi ng mga maling-mali. Hindi sila ganun. Iba talaga ang Pinoy, no? Balik tayo kay PMC, Pinoy Mystery Channel. Wala pang isang oras para mapag-usapan ang mga legal na hinaharap. Patuloy si Councilor Medial Dia. A reason more pertinent to which I alluded in my written request to this honorable pre-trial chamber this morning, and which is confidential in nature. Pinariingan ni Councilor ang kanyang kahilingan at sinabi, inuulit ko ang aking magalang na kahilingan na tinanggihan kaninang umaga na ipagliban muna ang mahalagang aspekto ng pagdinig na ito hanggang sa 1 linggo. Binanggit din ang dahilan kung bakit ito humihiling ng 1 linggong palugit. Para naman magkaroon ako ng pagkakataon na makipag-usap sa aking kliyente at ipaliwanag sa kanya kung ano ang confirmation hearing at ano yung disclosure at paano siya pinaratangan na nagsagawa ng krimen. Sinabi din ito, I thank the court for its attention and regret to say that I do not have instructions to continue my submission any further today. Thank you. Ito napakabubo talaga, no? Napakabubo ng na to, napatabaing Baboy. patabaing hayop na to. Merong 5 buwan hanggang 6 na buwan na binigay ng ICC. Kaya nga merong lull, merong pahinga. Ito lang yung araw na ito na sinabi ang 3 punto sa first appearance. Ito ang ipakilala kung si Digong ba talaga yan, yung dinala diyan, at basahan siya ng kanyang kanyang kasalanan, linawin, at mag-set ng petsa, which is yung petsa na September 23 ay napakalayo pa, at meron pang magandang oras na maganda ang parte ni Digong kung anong sasabihin, at pwede nilang bigyan ng ng mga tips si Digong kung anong sasabihin. Attorney naman yan si Digong, alam niyang isasagot niya. Kaya 5 buwan 5 buwan ang binigay. Dito si Medial Dia ang hiningi 1 linggo Hindi kasi nakikinig. Sobrang-sobra na oras ang ibibigay na panahon ng ICC para makapagpahinga at makapaghanda ang legal team ni Digong. Akala kasi ni Medial Dia ay tuloy-tuloy na. Hindi kasi nakikinig Yan ang mahirap sa hindi marunong umintindi ng English. Marunong na nga magsalita ng English, hindi naman nakakaintindi. Kapag ang nagsalita European, mabilis kasi at iba ang tono, kaya hindi maintindihan niya.
Kaya yun ang mahirap. Kailangan talaga diyan ng attorney na bihasaan na sa pagkikinig ng European accent, European English. Kasi kahit marunong tayo ng English, iba kasi yung accent nila, hindi natin maklaro, di ba, mga kababayan? Itong sinabi ko ngayon, hindi ako kumikiling sa neutral lang ako ngayon, ha. Ah, kaya maganda ang binigay ng ICC na date ng paglilitis na umpisa. Kasi September 23, talagang makapagpahinga diyan si Digong. Makakain ng maganda, makapasyal-pasyal. Yan, kaya okay na yan. Dapat masaya si Medialdia eh. Hindi pa rin siya masaya sa binigay na 5 buwan. Meantime, ang kanyang hiniling ay 1 linggo lamang. Hindi talaga naintindihan niya. Okay, balik tayo sa video. Malapit nang matapos to, mga kababayan. Sa madaling sabi, ang unang kahilingan na isinulong ni Councilor Medialdia sa korte ay ipagliban muna ang initial hearing para sa 1 linggo na upang maiprepara ang mga pwedeng sabihin ng dating Pangulo. Ayon sa ibang nakikinig, ay merong punto ang Councilor para ipagliban ang initial hearing at humingi ng palugit. Ito ang sagot ni Ginang Overseer. Hinggil sa kalusugan ni Ginoong Duterte, naniniwala ako na ginawa na ng korteng ito ang tumpak na hakbang hinggil sa sitwasyon ng kanyang kalusugan. At natatandaan ko pa, matapos ang kanyang pag-aresto at nang siya ay dumating sa detention center, ang opinyon ng doktor ng korte ay fully mentally aware and fit. At nagpasailalim pa ito sa karagdagang pagsusuri at testing sa detention facility. Sa madaling sabi, sa pananaw ng korte, may kakayahan ng dating Pangulong humarap sa kanila. Tapos, sinugot pa nito yung isa pang kahilingan ni Councilor Medialdia. Ngayon, yung mga bagay naman hinggil sa karapatan ni Ginoong Duterte. Ito at nasa harap natin ang pahayag sa registry na nagsasabi na si Ginoong Duterte ay nasabihan na ng kanyang mga karapatan. Kasama na yung mga artikulo 66 at 67 ng Rome Statute. At alam niya ang kanyang karapatan. At batid din niya ang mga paratang laban sa kanya. Pinunto sa korte at sinabi na alam ng dating Pangulo ang nakasaad sa arrest warrant sa kanya. Nasa harap din natin ang pahayag ng registry na nagsasaad na alam niya ang warrant of arrest sa wikang Ingles at na siya ay mainam sa Ingles. Inuulit ko, maaaring basahin muli sa iyo ang mga paratang sa wikang Ingles katulad ng ginawa ngayong araw. Binasa ko sa iyo sa lingwaeng Pranses ang mga karapatan mo, Ginoong Duterte, dito sa harap ng korte. Gusto kong muling tumbukin na ito ay initial hearing lang. Pero para lubos ang mabatid ni Ginoong Duterte ang kanyang mga karapatan at mga paratang laban sa kanya, magkakaroon ng buong procedure bago dumating ang confirmation hearing. Sinabi ni Madam President kay Councilor Medialdia para mabigyan ng pagkakataon si Ginoong Duterte na ihayag ang mga bagay na pinag-aalala mo hinggil sa warrant of arrest, hinggil sa crimes committed, hinggil sa mga paratang at anumang bagay na may kinalaman sa kanyang pag-aresto at mga bagay hinggil sa jurisdiction ng korting ito. May pagkakataon kang gawin ito sa proceedings bago dumating ang mismong hearing ng confirmation of charges. Tapos sinagot din ang isa pang kahilingan ni Councilor. Ngayon, Council, tungkol naman sa iyong kahilingan na magkaroon ulit ng isa pang hearing sa susunod na linggo. Yung una mong ni-request, hindi ito tinanggap ng korte. Ayan, so marami ang nagalit na mga DDS na hindi nakaintindi. Kasi tinanggihan, di ba, yung dalawang kahilingan ni Medialdia. Tinanggihan, paano? Itong araw na ito pala ay wala talagang dapat babanggitin, walang sasabihin. Ang araw na ito ay 3 lamang ang punto niya. Ang ipakilala lang si Digong, linawin lang ang kanyang kaso, at mag-set lang ng petsa at paulit-ulit na sinabi ng president ng ICC, si Motok, itong babae, na walang dapat ipresenta. Malinaw na malinaw hindi yata nagikinig si Medialdia. Ay nako, huwag ka na kasing kumain ng baboy kaya tumataba ka eh.
Yung laman ng utak mo ay parang sebo na yata. Parang oil na eh. Kaya magikinig ng mabuti. Kung hindi ka nakikinig, ay kumuha kayo ng magaling na attorney. Yan naman, patas na ano yan ha. Kumuha kayo ng magaling. Yung nakakaintindi talaga ng European accent na English. Diba? Yun ang magandang gawin ng kampo ni Digong. Wag na yan si Medialdia kasi hindi nakikinig eh. Yung kanyang gusto niya sasabihin kaagad, hindi pa pala oras. Doon pa yan sa September 23 sa presentation na. At doon na magumpisa talaga ang trial. Yun ang first trial, September 23. Kaya yun ang ating abangan, mga kababayan. Ngayon sinabi naman ni Medialdia doon sa kanyang pananalita doon na masakitin daw si Digong. Marami daw sakit, bingi, at kung ano-ano pa. Hindi nakikinig yan. Lupay-pay daw na parang Abogado na yan. parang kangkong na lupay-pay, no? Hindi yan totoo dahil 2 beses na chinek up ng doktor ng ICC kung healthy ba si Digong. O na-check up na, chinek up na naman sa pangalawang araw. Okay na kasi nakakain na ng maganda. Kaya hindi pwede ang lie diyan, hindi pwede ang yung magsabi tayo ng hindi totoo. Yung mga paratang lang na nagkasakit si Digong, may sakit si Digong, mahina si Digong. Bakit doon sa Hong Kong, 'di ba? Ang galing-galing niyang magsalita. Yung mata niya ay nakadilat. Pagdating diyan nakapikit ang mata eh. Nakapikit nagsalita, nauutal ang boses, nanginginig. Parang masakitin ang dating niya eh. Pero ang totoo niyan, nag-acting lang daw yan, sabi ng mga netizens. Nag-acting na mas magaling pa kay Christopher De Leon kasi tinuruan din ng isang best actor eh. Si Ipe. Yung si Ipe eh, nagtuturo daw kay Digong na itong gagawin mo. Best actor ka. Pagkatapos daw ng appearance na yun, nagmumura na si Digong eh. Yun ang sabi ni Claire Castro. Na pagkatapos sila ng hearing, usap sila ng kanyang legal counsel, nagmumura na eh. Pero sa loob ng yung nakatelibay siya sa chamber, nagpaawa-awa effect. Grabe na Digong na to. Kaya ang makikita natin talaga ang galing ng mga attorney sa September 23. Yan ang abangan natin. Yan yung unang first day of trial talaga. Itong sa ngayon pala, hindi pre-trial pa ito. Pre-trial, ibig sabihin hindi pa ito trial. Ito'y parang introduction lamang. Tapusin na natin ang video, courtesy ng ating kaibigang the PMC. Nilinaw ang tugon ng korte sa request na ipinasa ni Councilor Medialdia. Ngayon, nalaman mo ang 2 desisyon ng korte na pinarinig sa iyo at alam mo na ang 2 ito ay tinanggihan. Sinabi ang dahilan. And this is by dint of the fact that this first initial appearance hearing does not need much preparation, as I have said to you on a number of occasions. I am now... Ayon sa overseer, hindi naman kailangan ng malaking preparasyon sa initial hearing. Tapos, nagpatuloy ito sa huling puntong binanggit noong una. Ngayon, tutungo ako sa pangatlong bahagi. Ang pagset ng petsa para sa pagdinig ng confirmation of charges. Ito ay sa 23rd of September 2025. Ayan, so yan ang abangan natin mga kababayan, mga DDS, mga loyalista. September 23 ay uusok na naman ang ating mga social media. Dahil yan na talaga ang umpisa ng trial kay Digong. So meron pang limang buwan para magprepara si Medialdia at kanyang legal counsel, ang legal team. So ang hiling ni Medialdia ay 1 linggo lamang na magprepara daw siya, i-postpone daw yung hearing. Hindi pa yan pala hearing. Hindi pala hearing yung ginawa ng una. Yan ay pre-trial lamang. nakikinig Iba nga kasi yan. ang batas doon sa Europe. Ay, Iba hindi sa atin. nakikinig yan. Ang ano na Kaya yan, yan ang council hindi na yan. ni Medialdia. Bibigyan sila ng 5 buwan para sa talagang preparasyon. Hindi lang 1 linggo. 4 pa uwi na yan sa Pinas. Kay Digong, di ba? Tanim